Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ba. Oh, Mike. Ay, wala na si, Hi, Yusek. na Good si, afternoon. wala na si Ma'am Eden, hinahanap ko eh. Sayang, yan ang yung pinakamaganda magtanong Po. eh. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Oh, yan. Nakakalungkot Nakakalungkot. Ano nakakalungkot? dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Nako. Ginagamit ng ibang mga obstructionists Oh, para masira ang First Lady, ang Naku. Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga Nakakahiya. ginagawa. oh. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage Nako, yari tayo ni dyan. FL o ni Nako. First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Teka lang, Brad. Teka lang. Punta ho kayo doon sa website ng California, anong tawag doon? Yung county la, police county. Nandoon yun. Paano fake? I-screenshot lang galing website. Yan ang fake news. Yan ho ang fake news mga kababayan. Teka lang ha, Auntie Claire. Yan ang totoong fake news na sasabihin nyo na gumawa ng gawa-gawang, anong tawag dito? Police report. Hindi ho gumawa ng police report. Hindi ho pwedeng gawin yun. Yun ang literal na fake news. Mayayari tayo dyan pagka ginawa nyo yan. Galing ho yun sa official website ng police county. Nung hanapin na nga natin. Hindi sila Ay, nagiging talaga. journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga Propagandista, sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department. Oh, yan, Para Beverly malaman Hills. nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang. Okay, dinagdag lamang, sinisiraan si First Lady. Kasuhan nyo nga. Sige nga, kasuhan nyo nga yung mga naglabas ng report na yan kung talagang fake news yan.
Magkaalaman tayo, hindi yung ganyan yung sasabihin nyo, peke. Kasuhan nyo, namimake nyo siya eh. Di ba? Cyber libel yan eh. Ikinakabit ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos sa isang napakatinding skandalo. Cyber libel yan. Kasuhan nyo, tingnan natin kung saan naabot yung ano na yan, yung mga kabalbalan nyo na yan sa Malacanang. Ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. Teka. Nalalabuan naman ako sa'yo. Teka lang mga kababayan ha. Ano to? Ano to, Auntie Claire? Ayan o, maliwanag pa sa sikat. Maliwanag pa sa sikat ng araw, pasayaw-sayaw pa yung si Kokak. Paano nyo sasabing wala siya dun sa hotel o kung ano pa man? Ayan, malinaw o. Ayan o. Lalabas at lalabas o mga kasinungalingan nyo, Ante. Hindi po pwede yung ganyan. Anak ng Petrang Garapata, paano nyo sasabing wala si Lisa, hindi nag-stay si Lisa? Pasayaw-sayaw pa nga. At ang yan? At meron po siya mga activities. March 8. Ayan, activities Kung niya, pwede po nating pasayaw-sayaw. makita, maipakita Pasayaw-sayaw. sa monitor. Ayan, monitor. Ayan o, yung activity niya. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Hindi, madam. Pasayaw-sayaw kami ni FL, Kita mo naman, yan hindi mo papasinungalingin yan. May panganganga pa. Si First Lady Lisa Araneta Marcos. At ang kumakanta, yung kumakanta, si Paulo Tantoco. Habang kumakanta si Paulo Tantoco, pasayaw-sayaw si Lisa Araneta Marcos. Yan ang hindi natin pwedeng pasinungalingan. Nagpa-party-party sila, habang itong si Paulo Tantoco, pag-ganon-ganon si Lisa Araneta Marcos. Yan pa, ganyan-ganyan pa siya. Paano nyo papasinungalingan niya? Kayo naman, ante, wag naman ganyan. Napaghahalata ho kayo eh. We survive. We survive. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Akala ko ba personal na buhay yan? Hindi kayo magkokomento dyan. Pinalitan nyo na naman ang naratibo nyo eh. Sabi nung amo mong bagong PCO secretary, hindi kami magkokomento dyan. Personal yan na buhay. Hindi na, yung si Calvo, di ba? Pa-interview si Calvo, tinanong siya ni Ma'am Eden Santos. Paulo Tantoco, gumanon pa siya, di ba? Ngayon, depensa malala kayo. Kaya sinasabi natin, ang tawag mo dyan, depensa malala. Tuloy natin. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, Nako. maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo. Maawa po kayo sa taong. Sabihin mo sa amo mo, maawa sila sa sambayan ng Pilipino. Anak ng tokwa, puro skandalo na lang ang binigay ng pamilya na yan sa ating bansa. Mula sa pagpapatayo ng sandamukal na EDCA, pagdila sa puwet ng mga Amerikano, pagkakagurkor ng kanilang mga entourage dyan sa mga pinupuntahan nilang lugar. Ano pa? Puro skandalo ang inaabot ng sambayan ng Pilipino diyan sa pamilya na yan. Huwag ka manawagan sa mga media. Alam nila ginagawa nila.
tinake down na nga ng GMA yung kanilang post, hayaan mo na sila. Sabihin mo sa amo mo, mahiya naman kayo. Wala na kayong hinatid, wala na kayong ibinigay na karangalan sa bansa na to. Magbenta ng ginto, mangutang ng sandamukal. Para saan? Pamigay na bilang ayuda. Ibig sabihin mo pala, yung mga flood control, ikakadangal yun na sambayan ng Pilipino. Hanggang sa ngayon, di natin malaman. Ano pang skandalo? Bycam. Anong nangyari dyan sa Bycam na yan? Skandalo na naman. O, yan ang dangal para sa kanila. Yung pagkakagurgur ng mga entourage nila, yun ang dangal para sa kanila. Di ba? Ibang klase Maya. talaga, oo. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sabi mo eh. Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Last July 12, the country commemorated 9 years of the Pero ito yung ito real talk lang. Naaawa ako sa pamilya nitong si Paulo Tantoco. Naaawa ako. Ganon-ganon na lang ho. Idinistansya ng walang hiyang Liza Araneta Marcos ang kanyang sarili sa pamilya Tantoco. Nakakahiya kayo pagkatapos yung sinama-sama sa Amerika, ganyan na lang ang gagawin nyo. Ngayon, hindi na siya official entourage. Nagpunta siya doon, nakipagchismisan lang, ganon. Sinasabi natin, yan ang sinasabi ko sa mga politiko na nakadikit ngayon sa pamilya na to. Abang ho kayo. Ganito rin ho ang gagawin nila sa inyo. Pagka na-drain na kayo, i-deny na ho nila kayo. Yan ang pamilya Marcos. Manggagamit. Oh. Tuloy natin. arbitral ruling on the West Philippine Sea favoring the Ay, walang Philippines. kwenta yan. Madam, magkano bigayan? Masarap ba ang buffet? Maganda tanong mo, alam ko na, kainat na yan eh. Teka lang, kay ba tayo? Dito ba tayo kay Rapi Tolpo? Kay Boy Epal? Hindi, bago kay Boy Epal, muna tayo? Pakinggan muna natin ang report nitong si Ma'am Eden Santos, kaugnay, dyan sa pagtatanong nila dito sa mga Malacanang na to, dyan sa issue nitong si Paulo Tantoco. Ay tunuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Nako. Communications Office na Oh. pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya Nako. tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na Yan. rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang sinasabi ko. Noong una, ayaw nilang magkomento. Noong hindi na nila nakakayanan yung pressure, talagang tumitindi ho sa bawat araw na lilipas, hindi ho natin hahayaan na bumaba ang intensyon ng ating mga kababayan dito sa issue na to. Mamaya't mayain ho natin ito. 'Di ba? Kasi ito yung dito natin ma-emphasize yung ating mga punto de vista na napakawalang kwenta ng administrasyon na to. Kung yung asawa ganyan yung mga skandalong kinasasangkutan niya, anong mabuting bunga na lalabas dito kay Marcos Jr. kung ganyan mga klaseng iskandalong kinasasangkutan ng kanyang asawa? Ugat pa nga ng world war sa pagitan ni na Vice Hindi, ako bilib ako Kung itong si Imelda Marcos, ang trip niya, mag-ipon ng mga sapatos, di ba? Mag-ipon ng mangolekta ng mga condominium sa Amerika. Di ba? Mangamkam ng lupa na hindi naman sa kanila. Di ba? Sinuolin nyo na ba? Yung lupa dyan sa Paway, Ilocos Norte? Sinuolin nyo na ba? Pinapasoli na sa inyo ng Korte Suprema. Hindi daw sa inyo 'yon.
Baka hindi po sinuli. Pinapasuli kasi na Supreme Court na yung ektaryang lupa sa Poway, Ilocos Norte, hindi sa kanila. President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay Nako. ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita Nako. ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nako! Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita Nako po! rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room, Ito na, kung curious ako, ito bang si Dave Gomez, wala bang kalansay sa aparador to na pagkadating na CA, baka maano naman to, may hindi maaprobaan na CA, di ba? Ano tayo, kung curious ba tayo? Sa kinang ng ulo niya na yan, tingin niyo ho ba malinis yung mama na yan? ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. Tantoco's dead. That's a private matter. I cannot comment on that. Oh, iba naman ang sinasabi ni Auntie Claire ngayon. Nagko-comment na sila. Matagal pinaghandaan ni Auntie Claire yung mga birada niya na yan. Nalulungkot ako. Nasabihin, pati ba naman yung pribadong kasama niya, hindi private birthday party ang pinanggalingan ni Paulo Tantoco. Hindi private, yung pinunta niya sa Amerika. Ang pinunta niya, yung film fest ni Kokak. Yun ang pinunta niya doon. So kung ang pinunta niya doon, ang official travel niya, dahil siya nagpunta dyan, dahil dyan sa film fest na yan, at official entourage siya ni Kokak, dapat mapag-usapan yan. Una sa lahat, yung film fest na yan, pera ng sambayan ng Pilipino ang ginasta dyan. Pagpapalipado, pagkakasama ka sa entourage, di ba kasama ka sa doon sa eroplanong kung nasaan yung si Kokak. Oh, ibig sabihin, libre ho pamasahe niya pagka ganyan. Ibig sabihin, hindi ako sigurado kung libre o kung ano pa man. Di pa nagsasalita ang pamilya Tantoco, pero ngayon pa lang ho, linalaglag na kayo. Alang ya talaga tong administrasyon na to. Eden Santos para Palakpakan natin yan si Ma'am Eden Santos, ang ating labidapos na si Ma'am Eden. Ito, rekta ho tayo sa mga maiinit na kaganapan sa social media. No? Ito kailangan natin mapasadahan to eh. Di ba? Kailangan nun natin mapasadahan to eh. Halimbawa na lang ho mga kababayan, eto. Yan kasi mga balitang ganyan, dapat ho yan malaman ng ating mga kababayan. Kagaya nitong sa GMA News. GMA News, ano na ho bang nangyari doon sa article? Doon sa article nyo. Na ipinablish kaugnay dito sa pagkakagurgo ni Paulo Tantoco. Ba't wala na? Kasi di umano si Annette Gozon kasama din sa official entourage ni Marcos ni Liza. Problema yan, di ba? Ano pa? Nako, sa susunod na natin pasadahan yan. Ayun! Ito na nga ba sinasabi ko? Sen Aimee, pinasusumite ng report ang palasyo ukol sa pagkamatay ni Tantoco. Ano na ba sa palasyo?
tumugon na ho ba kayo sa sa bagay, parinig lang naman yun, wala namang kwenta yan. Yan yun na dyan si Sen Aimee. Dito na ho tayo kay Rapi Tulfo. Merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa. Angas-angasan na naman, angas-angasan. Ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko mabilang... Ibida mo, Brad. Ibida mo yung Wanted sa radyo mo. Kung saan ka lang nakakapag-angas, doon mo nalalabas yung pagiging supot mo. Pagdating sa Senado, tahimik siya eh. Sa Wanted sa radyo, sigang-siga siya eh. No? Recently, yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, nitong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng... Nako, wala, in the first place, wala naman ganyan dati. Wala naman ganyan. Anong underground? Pagka itigil ng dire-diretso. Anak ng toko. 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, sir. Yung mga taga-media, gusto nila yan. Gusto nila yung online gambling. Ganyan daw gusto nila. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi. Correct. Tama. Anak ng ba't natin problema yung underground? Nandyan nga yung law enforcer eh. Para tugisin niya mga yan. Ba't yung problema? Stop it. Tapusin. Pagkatapos nung kung meron mag-underground, doon natin trabahuin yung mga yan. Total ban muna. Pagka total ban, automatic meron ng batas. Ibig sabihin, bawal na, illegal na. So meron ng kakayahan yung mga pulis na tigilan yan. Bakit? Para dyan sa mga media, naglalabi ba sa inyo yung mga online gambling na yan? Kaya kulang na lang, pati... Anak ng toko, mga walang kwenta talaga itong mga media sa Pilipinas. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga casino. Ang dami ng casino left and right. Magpapatayo ng casino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng casino pa sa Boracay. Kung saan-saan na pinapayagan na magkaroon ng casino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa casino. Now, here comes online gambling.
na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro natin sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati, sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nila. Kaya. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman, sir, yung mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorser? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, Busing, mahiya ka naman. walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV or radio. Pero paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso Sandigan Bayan. Find out who these people are. Illegal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Yung taksin nyo yung yung mga mayayamang negosyante sa Pilipinas, yung mga paligid kay Marcos Jr., yung mga walang mga humpay na nag-i-import ng mga agricultural products na na nagbabayad ng napakababang taripa, yung mga taksan nyo, taasan nyo yung taripa doon sa mga importer na yun. Kumikita kasi yan.